kami dahil sa napakaraming mga services para sa inyo. Pagpatuloy natin may kung ang mga services niyan. Magtatanong lang ako, sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. 10. Sino ang first timers? Taas yung mga kamay. 11. Sabi ng iba, kaibang speaker to ah. Hoy! Parang hindi siya nagbilang. Hindi naman talaga ako nagbibilang. Bakit? Wala na nga akong sahod, magbibilang pa. No? Ikaw sir, pag wala kang sahod, trabaho ka pa rin ng trabaho. No? Tatrabaho ka pa rin ba? Kahit wala kang sahod talaga sa mansana. Hindi, siyempre. Kunti lang yung mga ex-abroad. Kadalasan, first-timers. Ex-abroad, magtatanong lang, isigaw nyo yung totoong naramdaman mo. Nung nasa labas ka ng bansa, hindi lang sa'yo yung naramdaman at dinanas ng ibang mga OFWs sa labas ng bansa. Ex-abroad, magtatanong lang, isigaw mo ang sagot mo. Isa lang ang isagot mo sa akin. Masarap buhay, OFW o hindi? First-timers, para nahiya pa silang sumagot. Sumigaw. Isigaw nyo, masarap buhay OFW hindi? Kadalasan, ang sagot talaga, hindi. Hindi. Sabi ng mga first-timers na katim niya sa akin, ha? Kamusta po? Ano ang Barbie po? Barbie? Ano po ito, Jane? Hoy! Yan! Sir, ex-abroad? Yes, sir. Okay. Sino ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Taas ang mga kamay. Wala. Sinong 15 years sa labas ng bansa? 15 years. 10 years. Meron. Hanggang 2 na lang ako. Sir, ikaw ilang taon sa labas ng bansa? 5 years. Yes, sir. 15 years. Tama, sir? 18. Sir, saan ka nagpidos doon? Hindi mo na alam. Okay. Okay, walang problema naman eh. Pero nagpidos ka noon, nung umalis ka. Nakita mo ba ako doon? Sa pinagpidosan mo noon? Hindi. Tama. Hindi mo ako nakita. Siguro naman talaga ako doon. Malinaw? Guys? Okay! Ikaw sir, nakita mo ko noon? Hindi rin. Okay. Si ano to? Pagkaras Piñas ka sir? Hindi, sir. Ikaw, ano ka doon? Nakala ka doon? Yung pagandaanan doon sa si Mr. Kilabot. The real Mr. Kilabot. Huh? Hindi pa sir? Hindi pala. Okay. So ngayon, sir, hindi mo ako nakita doon. Pero kamusta naman ang pagiging OFW mo noon sa labas ng bansa? May naipon, wala? Meron. Sa 18 years, ano ang napuntar mo, sir? Bahit lupa. Bahit lupa. Wow. Yun lang. May sasakyan. Okay. Sir, may asawa? Tingin ko. Single? Ngayon? Ngayon. Nung pag-alis mo noon, may asawa ka? Wala ako. Wala rin. Honest talaga. Pagdating sa labas ng bansa, wala rin. Wala. Wala rin. Ikaw, sir, mayroon? May anak? Meron. Ilan? Dalawa pa lang. Asawa? Wala. Wala din. Paano ko nagkanak? Okay! Ingat kayo. Parang salisiyan. Jokes lang ha. Ganun ang harap ko rito ha. Oh. Tawa ng tawanan. No? Pero kaya lang dito, pagdating sa part ko, kahit sabi ko tama ang iba, umahagulhol pa rin. Kaya minsan, nawalan ng umano. Nakaupo din. Nagulat sila. Tumulog ka. Rescue. Okay. Ex-abroad. Kumusta, sir? Okay lang.
pero sir. First timers, hindi pa kayo magtataka. Bakit ang sagot ng mga ex-abroad kadalasan hindi? Anong pwedeng itawag ko sa inyo? Sir, ma'am, or boss? I identify myself as a woman, so call me ma'am. Galing, ha? Ay, galing. Tingnan ang buhok mo. Tingnan ang buhok mo. Yan. Pero, tingnan mo. Tuloy-tuloy tayo. Ngayon, Drivers, ready na ba kayo? Kamusta yung excitement? Nasa 100% ba? After ni Mr. Bong? Dito, after kumagtok, lahat ng excitement naubos. Yung 100%, kasi lahat, pag binabanggit ko, lahat na may nangyari sa kanya, bawas ng 20%. Bakit, Mr. Sam? Ano pag-usapan natin ngayon? May kaugnay sa isang batas na dapat malaman ng isang OFW. No? Pag pumasok siya sa larangan ng pagiging buhay OFW, dapat alam mo ang pinasukan mo. First timers, ready na ba kayo? Mr. Sam, ano pag-usapan natin ngayon? Ganito, marami akong tanggalin kasi wala pang iba kanina. Sige sir, gawin mo lang dyan sir. Huwag mo na akong pasikatan ng harap. Thank you sir. Ganito. Ready na. Nasa batas. Ang isang OFW, bago magpilos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Na? Kumusta naman yung iba dyan? Nakapag-sign na ba ng kontrata? Yes po. Sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. Sino hindi pa? Taas yung mga kamay. Mas marami yung hindi nakapag-sign ng kontrata. Sabi ng iba, ikaw, nakapag-sign nga ba? Bakit tayo wala? Dapat! Pag nag-videos ka, gawin mo ang kontrata. Dapat! No? Kailangan after mo mag-videos, dapat sisiguraduhin mo na ayos kayo. No? Ngayon, bakit ka nakapag-videos ngayon? Walang pinirma na kontrata. May ibig sabihin, bawas na yung excitement mo ng 20%. Kung kanina 100%, bawas na 20%. Kamusta ko? At dapat, after mag-videos, 3 to 5 days dapat flight na. Kasi bakit? Nasa batas nga eh. Ang isang OFW, bro, nag-apply ang bisahan, dapat 60 to 90 days prior dapat ulit sa Pilipinas. Sabi ni Iba, ha? 60 to 90 days prior. Bakit kami? Nandito pa rin ngayon sa Pidos. Kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, bawas naman ng 20% yung excitement mo. Sabi ng iba minsan, patay tayo. Kaya malalim na yung iniisip ng iba. Akala ko kanina, ayos na yung module. Tapos ang semester kong, yun pala mayroon pa tayong narinig ngayon. Ano ba yan? Dapat! Nakaalis ka na! Dapat wala ka na ngayon dito sa iyong inukuan. Bakit? Hindi ka lang nagpagpilos, hindi ka lang nagpag-sign ng kontrata. Ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee, tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang magiging placement fee mo? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit kami sobrang laki? Ibig sabihin, another 20% ang mababawas ngayon sa excitement mo. Ang natira, 40%. At dapat, pag nagbayad ka, ay merong kaukulang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit kami wala? Ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo ang natira is 20%. At pag nagbayad ka, dapat sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, Maximo, mall, hotel, o restaurant, wala sa nabanggit ko na naman dapat sa loob ng agency. Sabi ni ba? Ha? Agency.
Ikaw. Kapatid yan. Ngayon lang narinig yan. Mamaya, pag-uwi kami, pag-uwi namin ng Iloilo, ganon ang tunog namin dalawa. Ano ba, ma'am? Ma'am, taga saan ka? Arayat po. Arayat, Pampanga. Wow. Kayo, ma'am, saan kayo? Bulacan. Bulacan. O sino taga Luzon? Luzon. Visayas. Mindanao. Wala. Wala nang taga Mindanao. No? Kasi Baguio. Okay! Sabi ng iba, ganun ba? Ganun pala? Yes. At dapat kung anong pinirmahan mo sa Pilipinas, pagdating sa labas sa bansa, yan ang masusunod. Malinaw? Ngayon, kung nangyari lahat sa iyo yung nabanggit ko, hindi ka ba, wala ka bang lakas loob magtanong? Hindi na kita pagbigyan ngayon. Mag-isip ka na lang, pag-isipan mo na lang. Bakit? Kung nangyari sa iyo, may problema ba? Meron. Ibig sabihin, you are a victim of tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ganun po, hindi po madali yung pag-abroad. Hindi ibig sabihin, masaya ka na kanina dyan. Okay ka na. Yun pala, pagtapos ni Mr. Sam, may problema pa. Ha! Kung nangyari sa'yo, anong gagawin mo? Sadya pa ng agency? Hindi. Tandaan, maraming gumagamit sa pangalan ng agency. Hanggang sa ngayon, hindi tumitigil. Aakitin ka. Ganito kalaki yung sahod. Magbabayad ka. Gawin mo lahat. Yung order nila, request nila, gawin mo lang para makabilis ka sa pag-alis. Pero hindi pala totoo. Nangyari man sa'yo, sa labas, i-inform niyo po ang inyong agency. Maawa po kayo sa inyong agency. Lahat ba may agencies? Yes. Sino walang agency? Pag wala kang agency, madali ka na talaga. Daming dali ka. Diba? Daming dali. Mas malakas pa. Kasi ibig na ibig. Okay? May natutunan? Nangyari man sa'yo, i-inform ang agency. Bago kayo malis, dapat alam ng agency yan. Bakit agency, Mr. Sam? Eh marami naman natin kilala. Eh bakit? Recruitment ba yun? May alam ba yun sa batas? Sa pagpapaalis ng mga OFWs, wala naman. I-inform ang inyong agency. Bakit? Pag hindi nyo na-inform at nahuli nyo sa labas, wala naman ang agency magdamay sa ginagawa nila para matigilan yung panluloko sa mga OFWs. Malinaw? Ingat ha. Hanggang pagdating sa labas sa bansa, may problema man, mga pagbabago na inasahan mo ngayon, akala mo okay ka na pagdating doon, yung para may problema ka. Yung number lahat na binigay sa inyo ni Mr. Bong, tinawagan mo, hindi mo na mapunta. No? Pag denial mo, the number you dial is either in or out of coverage area. Please try your call later. Ang hira! Puro ka dial mo lang sumasagot! No? Kaya, nangyayari ba? Isa abroad sa labas ng bansa yung mga problema. Umasa ka na makapagtrabaho para kumita, makatulong sa pamilya. Yung pala hindi pa. So ano, kamusta yung excitement? Ubus na ba? Ang tanong, magtatanong lang. Tuloy, hindi. Isigaw nyo. Tuloy, hindi. Tuloy. Pero may nakita ako, silipo niya ang katabi. Tuloy ka pa ba? Ha? Binuksan ko lang isipan nyo. Kaya ako nandito just in case of emergency. May problema man, i-inform mo agency na sa labas ka ng bansa, i-inform mo rin yung agency mo. Pag nahirapan kang mag-inform, paano? Pamilya? Baka maging katulad ka sa isa kahapon, naksyonan mo. Actually, kahit pa paano, natulungan ko sila. No? Yung anak, kaalis lang doon sa kanyang amo. Tinahubad lahat ng saklot ng katawan. Bago umalis. Nakatayo pa sa harapan at pinagpasarapan ng employer na lalaki. Ngayon, may nag-rescue.
Iba, hindi FRA. Kasabot pala ng employer. Inaksyonan ko, mga taga Pampanga po sila kahapon isang van ang tinulungan ko. Kaya ngayon, ready na sila, puripat. Nirescue na ng pulo dahil sa mabilis na action na ginawa ko kahapon. Ayos ba? Super. Sa mga kamay, salamat po sa inyo sa walang mga kamay. Problema mo yan. Sir, sabi rin ba, gaano kami Sir Sam katotoo yung sinasabi mo? Okay, si Sir, 18 years. Pero, wala pa siyang balak mag-upload doon. Sir, nasa servisyo na ako. Kaya ako ganun kalakas doon, tumayo sa inyong harapan. Bakit? Yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. No? Nabanggit ba ni Mr. Bong kanina? Na ang problema, pagdating sa labas sa mancha, walang pinipili? Nabanggit? Nabanggit ba ni Mr. Bong na bawal sumama sa isang babae, isang lalaki, opposite sex? Nabanggit ba? Bakit bawal? Pag wala kang maipakita katibayan na kayo ay kasal, pwede kang kasuhan. Ang tinatawag na illicit relationship or love case. Pwede ka magkulong, no? At pag nakatunayan sa investigasyon nagkasala ka, may kasama pang latigo bawat tuwing Friday. No? Mura lang doon. Sabi, oo nga, mayroon doon. Kung gusto mong sumama, makipagrelasyon, bumili ka lang ng ano. Yung, marriage contract, may 500, may 1,000, may 1,500, yung 2,500. Pinakamaganda. Yun, pinakamaganda din yun pag nahuli ka. Kasi mataas-taas ang kaparusahan mo, ilang taon ka ng parusahan. Oh. Yung tumingin ka lang sa mata, nabanggit ba ni Mr. Pong hindi? Hindi. No? Ito ay contact, hindi. Yung pasinyas-sinyas, thumbs up, mabilog-bilog ng daliri, nabanggit hindi? Hindi. Yung nagbibinta ng alak, no? Sigarilyo, no? Nabanggit hindi? Nabanggit? Okay. Bakit ko alam? Kasi, yung part ni Mr. Bong is part ko. Yung part ko is hindi niya part. Sila signatory ng Fido Certificate, signatory din ako. Sila accredited facilitator ng accredited din ako. Mas una ako sa kanila. Year 2011 pala. No? Ang kagandahan, ang part ko, hindi nila part. Pag may problema, pwedeng tumawag doon. Hindi mo makontak ng agency mo sa Pilipinas, may number ako na ibibigay sa inyo. Gusto niyo bang protection pagdating sa labas sa bansa? Yes. Taas yung mga kamay. Serious one. Gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas na tagumpay? Taas yung mga kamay. Gusto niyo bang umuwi ng Pilipinas na may dalang pera sa pamilya mo? Yes. Ito ang number. 0948-093997 Hindi nyo na kopya, pero ibigay ko sa inyo mamaya. Basta sure. No? Lahat gusto. Tama? Yes, sir. Okay. Wala naman eh. Yung pagkatin mo ng pilos, paghanda lang to. Pero sisiguraduhin mo na dapat pagdating sa labas ng bansa, tagumpay ka. Tama, sir? Iisipin nyo, alalahin nyo, mayroon kayong mga pamilya na iwan sa Pilipinas. Malinaw? Akala mo minsan dito, nagpapatawa lang tayo. Pero pagdating sa usapang problema, dapat maging seryoso ka. Gaano, Mr. Sam, katotoo yung sinasabi mo? Naalala niyo sa Salabagan? Nakulong at tinatulan ng kamatayan? Sino tumulong doon? May ligtas ang buhay sa bingit ang kamatayan, wala iba. Magkasama kami ng dating gusto, isang ambasador ng United Arab Emirates. Isang NLRC chairman, nagiging congressman pa. Kaya namatay na siya year 2013. Doon ako nagsimula sa kanya. Sabi ni ba, ay, household naman kasi yun. Lumaban siya noon, inatim siya na repair or gahasain. Kaya napatay niya ang kanyang amo. Ang kapalit, kulong at tinatulan ng kamatayan. Pero ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Ay pa walang visa. Sabi ni ba, ay household naman kasi yun. Ay paano naman si Engineer Jan Aquino? Maganda ang posisyon, maganda ang profession. Isang engineer na nakakarating ang sahod sa Saudi. Pero, nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Kasi ang problema, walang pinipili. Yan ang isipin mo lagi. Itanim sa isipan.
Ang problema pala walang Pilipino. Dito sa Pilipinas na, problema tayo kahit sino, di ba? Ay doon kayo sa labas ng bansa, iba ang batas dito, iba ang batas doon. Malinaw? Dapat maging handa ka. Bakit nakulong si Engineer Aquino? Lumaban. Pinagtutulungan siya ng ibang lahi hanggang sa mapatay yung leader ng 6 na grupo. Kasi isip niya mamatay siya eh. So napatay niya, pinagtago niya ang kanyang sarili. Ikaw sir, pag halimbawa yung ginawa kay Engineer Aquino, gagawin sa'yo, lalaban ka ba hindi? Dapat. Ano gagawin mo? Sabi niya sir, kalalapas ko pa lang sa munti. Sabi niya sir, hoy! Yan ang huwag niyong gawin. Umiwas ka na lang. Sabi niya sir, paano? Sabi niya sir, tatakbo ako. Anong gagawin mo? Sisigaw ako. Anong sigaw mo? Sabi niya, tulong. Hirap, no? Okay! So, nailigtas ang buhay sa bingit kamay. Sino tumulong? Yan. Yung dating founder ng OFW Community. Magkasama kami nun. Lahat ng nangyayari sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas, ibinabalita ko sa radio. No? Binabalita ko sa radio. Victims of illegal recruitment. Kaya ang ano ko dyan, the International Public Service. Makikita mo sa YouTube channel, makikita mo doon. Lahat ng sinasabi ko, hindi pa naubos. Makikita mo sa YouTube channel. Mayroon ako YouTube channel. I-search mo, meron ba? Meron ba kayo, may ba kayo manood ng YouTube? I-search nyo. Kagapay, tapos space KCTV. Kagapay. Tapos, space ECTV. Sierra Charlie Tango Victory. Pag sabing EC, Sam Carbausa, T, true, ang V is black. Ibig sabihin akin yun. No copyright. No? I-search nyo. Kung mayroon kayo cellphone, di ba? Picture ng picture kayo dyan kanina, di ba? Dito, kayo ngayon ako, kasi ito ng cellphone nyo. Pag nakita nyo, yung sombrero kulay itim, no? May salaming kulay itim, ako po yun. Nakita nyo? Nakita nyo? Yung nakakat na. Yan. Yan ang katingan. Yung sombrero parang cowboy. Yan. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin, kundi i-subscribe nyo.